So yung umaga, ay excited na po ba kayo sa anniversary? Amen! So paalala ko po yung mga preparasyon natin. Sabado sa 29 po ay kailangan po talagang katulong dun sa mag-aasikaso ng dalawang baboy. Hindi ko lang po ang oras po nila nakakatayo dito yun. Tapos, siyempre po, pagdating dito, kailangan mag-aasikaso ng company. Okay po. So, dahil po excited po tayo, yung po invitation natin, dahil po ngayon ay uso ng digital, pwede na po natin ipasa yan sa ating mga messenger kung sino po ang ating invite. Mas madali, mas matipid. Nagpagawa po tayo ng halagang nasa 300 po yan ginawa ng ating kapatid. So, ano po natin yan, diba? Mimigay po natin doon sa mga special na invite natin. Pero po yung mga kapamilya po natin na dahil wala na, ipasa na lang po natin yung ating invitation through messenger o Facebook. So, meron po naintindihan. So, ngayon po umaga, nako po tayo dito sa ating sa fourth Sunday nitong March, kung saan ito ang dahilan kung bakit mayroon pangangaral. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong evangelism service. Ito ang dahilan kung bakit sa anniversary natin mag-celebrate po tayo because mayroon pong bagong kaluluwa. Ang dahilan kung bakit mayroon pangangaral. Ang dahilan kung bakit ang tao gusto ni Lord na makakilala sa Kanya. At dito pa lang sa lupa ma-prepare po siya. Dahil po ang pinaka gusto ni Lord na mangyari sa isa. Kaya nga po, mayroong discipleship. Kaya nga mayroong pong pinagagawang disciple. Kaya nga hindi pinapagawang basta believer lang o followers lang o kaya basta Christian lang. Bakit pinapagawang alagad ng estudyante? Sapagkat yung po ang gusto ng Diyos. Ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, worshiper. At hindi makapagsamba ang isang tao kung hindi siya alagad ng Panginoon. Tingnan po niyo ang aklat ng Gawa, beginning chapter 4 at chapter 8, yung mga alagad, makaranas man ng persecution kapalit ng kanilang buhay, hindi po sila nagbago. Kahit saan sila pumunta, sila'y mananamba ng Diyos, hindi nga sila nabawasan, lalo silang nadadagdagan ng kaluluwa. Andiyan po ba kayo mga kapatid? So dito po sa aklat ng Juan, chapter 4, meron pinapaliwanag sa atin ng Panginoon na kailangan nating makita. Chapter 4, beginning verse 22 hanggang 24. So, ano po ang pinapagawa ng Panginoon? Bakit alagad ang pinagagawa? Alagad lamang ang magiging tunay na mananamba ng Diyos. Maliban sa magiging disciples, kaya nga mapansin natin, even si Lord doon sa pagkatapos ng banal na hapunan, after ng banal na hapunan, pagkasabi ni Lord na meron isa sa kanila, ipagkakanulo siya. At kung pagkatapos sabihin niya kay Judas, gawin mo ng madali ang gusto mong gawin. Umalis si Judas, at yun po ang time na siya pupunta na sa mga pare para ipagkanulo ang Panginoon. Tapos ang 11 at sa kasing-isas, umabot sila, at pagkatapos sila at pumunta sila saan sila pumunta? Pumunta sila sa lugar na tinatawag na Gethsemane. So kaya ngayon mga guys, kung makita po ninyo kung ano ang pinaka-final form ng buhay ng isang alagad ay walang iba kundi yung buhay mananamba. Minsan minamalit ng marami na ang pagsamba ay parang kumakanta ka lang. Dito po makikita natin ito. Tingnan niyo po sa verse 22, sabi po niya dito sa New Living Translation, sabi niya, "You Samaritan knows very little about the one you worship." Ang sabi na, kayo mga Samaritano, kunti lang alam niyo tungkol sa pagsamba. While we Jews know all about Him, for salvation comes from the Jews. Pero kami mga Hudyo, alam namin. Kilala namin kung paano o sinong sinasamba namin. Sapagkat ang kaligtasan galing sa mga Hudyo. Kanino daw galing ang kaligtasan? Kasi si Jesus Christ, Hudyo po siya. Okay. Verse 23, "But the time is coming, indeed it's here now." Sabi niya, "When a true worshiper will worship the Father in spirit and truth. The Father is looking for those who will worship in that way." Sa Tagalog, ang sabi po niya, dumarating ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Saan daw, ano daw ang klase ng pagsamba? Sa Espiritu at katotohanan. Ano sabi niya? Iyan ang hinahanap ng Ama sa sino mong gustong sasamba sa Kanya.
Ano daw klaseng worship ang hinahanap ng God the Father? Sa Espiritu, pagsambang sa Espiritu at katotohanan. Verse 24, for God is Spirit, so those who worship is must worship in Spirit and in truth. Tignan nyo sa magandang dito sa Tagalog na ano, itong Tagalog na ang tawag natin dito. Kumbaga, Pinoy version. Ang sabi niya ganoon. Ang sabi niya, kayo ng mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Yan ang pagkasali. Sa New Living Translation, kunti lang alam niyo tungkol sa worship. Kilala namin ang mga Hudyo, ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin, ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Ang mga tao nga naman, maliligtas sa pamamagitan ng Hudyo. Kasi sa kanila binigay ang kukusan. At sa kanila manggagaling ang Misaya. Tandaan mo, darating ang panahon na narito na nga, ang sabi ng Panginoon, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Na makikita po ninyo, ang kausap nilo dito, babaeng Samaritana. Napakita nyo, si Lord galing po sa Capernaum at lumipat po siya ang Samaria, kaya po tinatawag na Samaritano na taga roon, sapagkat yun po ay lugar ng Samaria. Sabihin sabay-sabay, Samaria. Ang kwento po nito, ang Buddha, nasa kabilang ilog, paakyat ng bundok, ang tinatawag na bundok ni Yahweh, ang Jerusalem, kung saan tinayo ang palasyo. At yan ngayon ang Jerusalem ngayon. Yan ngayon ang tinatawag na Jerusalem ngayon, ang lungsod ni David. Nung pagkatapos ni David at mahabang saling-saling lahi ng mga paghahari, nahati po ang kaharian at ang Samaria ang naging kaharian ng Israel ng 11 lahi at yung 11 kalahati at yung natira lang sa lahi ni David ay 1 kalahating lipi lang ang lahi ni Juda at ang kalahating lipi ng Benjamin. So nahati po yan, nagkaroon ng divided kingdom. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, mababasa nyo nagkaroon na ang buong kaharian ng Jerusalem na divide sa dalawang kaharian. Ang kaharian na naiwan sa lahi ni David dahil sa pangako ng Diyos kay David at ang kaharian na lipat mula kay Jeroboam. So ngayon, nahati yan dahil sa pagsuway ng anak ni Solomon na si Rehoboam. Nahati po yun. Kaya ngayon, nadalawang kaharian. Kaya ngayon, from Jerusalem, tatawid ka po ng ilog Jordan. At ang tawag po sa kabila, Samaria, ang kaharian ng Samaria, na kung saan tinatawag noong Israel. At ang naiwanan kay David, tinatawag na Huda, kaharian ng Huda. So meron tinatawag na buong kaharian sa ni David, United Kingdom, hanggang sa panahon ni Solomon, mula pala kay Haring Saul, kay David, at kay Solomon, United Kingdom. Na isa lang na kaharian yun. Nahati lang yan dahil ng kasalanan ng Israel, kaya ang nangyari, kaninong kasalanan? Kasalanan ng anak ni Solomon. Dahil sa pagsamba, sa pagpatayo ng mga rebulto, kaya nagalit ang Diyos, kaya yung 11 kalahating lipi ng Israel, ibinigay ng Diyos sa kay Rehoboam. So nangyari, nahati yan. So yun ang kwento. Kaya, mayroong lugar ng Samaria. So from Jerusalem, lalakbay ng mahabang 3 araw, 3 days, something ang lalakbay pagkatawid sa ilog ng Jordan. So si Jesus pumunta roon sa lalawigan ng Samaria at kasama ng Panginoon ang 12 alagad. At pagdating nila sa isang bukir-bukirin kung saan naroon ang balon ni Jacob, ang pangatlong lahi mula kay Abraham, Isaac, Jacob, kung saan doon siya naggawa ng balon. Sa mahabang henerasyon, nandun pa rin yung balon na yun. Naalala ko tuloy yung balon ng lolo ko sa atin sa kamaryo, sabi ngayon balon pa rin. Yung alaala na iwan ng lolo. So yung kung alaalang balon na yun, na kung saan hindi nawawala ng tubig, doon pumunta si Lord at minit niya ang isang babae, Samaritana. So kaya tinatawag kong Samaritano, hindi na kung purong Hudyo ang nakatira doon. Ang kwento po ganito, nung tumagal ang maraming kaharian, nasakop po yun ng iba't ibang bansa, tulad ng sa Assyria, tulad ng Babylonia, at tinanggal yung mga original na mga Hudyo doon at itinapon sa mga bansang
Assyria, sa Nineveh, at sa Babylonia, at ang ipinalit yung mga Chaldeans ang tumira doon. Nagalit ka ang Diyos, kaya yung mga ipinalit sa kanila, ipinasalakay sa mga hayop. Kasi hindi kamana ng bayon. Dahil doon, pinabalik ang ilang Hudyo at pinatira muli doon sa Samaria. Kaya yung mga nakatira sa Samaria, hanggang sa panahon ni Jesus Christ, ay puro, hindi na puro, kundi mga mistiso na. Mix na lahi na. Kaya, sinasabi, kunti lang alam tungkol sa pagsamba. Kaya sabi ni Jesus, kayo mga Samaritano, mistiso kayo, kunti lang alam ninyo sa pagsamba. Ano ang alam lang talaga ng tunay na pagsamba sa Diyos ay yung puro. Sabi natin sa pagsamba ay puro. Manghudyo lang talaga. Sa kami Manghudyo, alam namin ang pagsamba. Sapagkat galing sa aming Manghudyo ang tunay na pagsamba. Sa Hudyo binigay ang pagsamba. Okay, so makikita po ninyo, dito, yun po ang argumento ng babae. Kaya sinabi ng Panginoon sa babae na, Ginang, dumarating na ngayon na nga, ito na yung panahon na yun. In this time, sabi niya, na darating na ang tunay na pagsamba ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang unang argumento dyan ng babae, bakit kayo Manghudyo sinasabi nyo, sa Jerusalem lang dapat sasambay ng Diyos? Eh dito sa balon na ito, sinamba ng aming nilunong Jacob ang Diyos. So sinasabi po ng babae na doon sa balon na yun, nagkaroon ng worship, sinamba ni Jacob ang Diyos doon. So sinasabi ng babae, bakit kayo Manghudyo sinasabi doon lang sa Jerusalem dapat sambay ng Diyos? Bakit dito hindi mo pwedeng sambay ng Diyos? At kayo lang ang pwedeng pumunta doon, kami hindi mo pwede. So mayroong hadlang sa worship. Pag diyan, sinabi ng Panginoon, sinasabi ko Ginang na hindi sinasabi, hindi na rin sa na sinasabi, darating ang tunay ng pagsamba, hindi doon sa Jerusalem, hindi lang hindi dito sa bundok. Ibig sabihin ni Lord, ang pagsamba, kahit saan mo gawin, pwede. Ibig sabihin niya, Pastor, pwede na kami hinduman, nadalo ng church, magsasama na lang ako mag-isa sa bahay. Pwede. Pero may utos ang salita ng Diyos na huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon ng pagsamba. Sapagkat ang pagsamba, mayroong dalawang uri ng pagsamba. Mayroong tinatawag na individual worship. Sabi natin individual worship. At mayroon pong corporate worship. Yung pupunta ka ng templo. Sasama ka sa kapulungan upang sama-sama kayo mag-worship. At tayo, nasanay tayo ng corporate worship. Sino po corporate worship? At ang corporate worship ngayon ay hindi masyadong effective. Hindi pa binababaan ng Espiritu ng Diyos. Why? Mayroong problema po kasi. So ang tinuturo ng Panginoon, ang dapat ma-master natin ay ang ating tinatawag na individual worship. Na kahit dito sa bundok, kahit saan naroon ka, alam mo ang pagsamba. At ginagawa natin ang pagsamba. Kaya kung ang pagsamba natin ay practice natin sa ating individual na buhay, sa bahay natin, marunong kayo mag-worship sa Lord, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, anytime na kinakausap tayo ng Espiritu ng Diyos, nag-worship tayo sa Kanya. Hindi sa pamamagitan lang ng awit, sa pamamagitan ng ating Espiritu tayo nag-worship kay Lord. Sa pamamagitan ng ating pagkilos at paggawa, sinasamba natin ang Panginoon. At dahil dyan, pag nagsama-sama tayo at nag-worship tayo sa Lord, bababa ang presensya ng Diyos. Sapagkat nagsama-sama ang mga individual na worship na anointed ng Panginoon. Nandyan po kayo mga kapatid. So sinasabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo Ginang, hindi na sa Jerusalem o saan man ang pagsamba ay anywhere, everywhere, pwede mong gawin. At ang pagsamba ito ay tinatawag na sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit sa Espiritu? Ang pagsamba ay hindi mo magagawa sa paraang pangtao lamang. Ang pagsamba ay espiritual na kaparaanan. Kailangan ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu may magpukontak. Silang mag-uusap, kaya nga mayroong speaking tongues. Ang sabi ni Pablo, mananalangin ako sa Espiritu, pero mananalangin din ang isipan. So ang Espiritu ng Diyos, saka ang Espiritu mo nag-uusap. Di nyo ba alam na ang tao ay mayroong Espiritu? Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang buo niyong pagkatao ay binubuo ng Espiritu, kaluluwa at katawan sa iisang pagkatao. So yung Espiritu magaling sa Diyos, yun ang kinukontak ng Diyos para tayo ay, yun ang tinatas ni Lord para ikaw makapagsamba. Kaya nga, minsan pag hindi mo alam paano sumamba at hindi mo practice ang pagsamba dito sa lupa, umakanta ka na pero hindi ka pa nakaka-worship ni Lord. Pwede nandito ka, mayroong mga lyrics.
na nababasa, kumakanta, hirap na hirap rin nagpapakanta, pero ikaw, andyan ka lang, parang walang nangyayari sa'yo. Kasi bakit? Hindi ka makapasok sa dimension ng Espiritu ng Diyos. Yung iba, nakakapasok na, kaya ikita mo sila ay nag-worship sila yung mga parang ng mga nahihibang, lumuluhan, umiiyak na, tumatawa, sabay yung dalawang yun, may gumugulong na, may tumatakling na, ikaw wala lang. Bakit? Hindi ka nakakapasok sa tinatawag na dimension ng Holy Spirit. Ang worship sa Espiritu, never po siyang magawa through the flesh ng katawan ng tao. Ang pagsamba hindi sa pamamagitan ng laman, kapos po ito. So ang pagsamba sa Espiritu, never natin magawa ang pagsamba sa kaparaan ng paglupa lamang. Ang pagsamba ay guided ng Espiritu ng Diyos. Kaya kahit saan ka naroon, pag nasa iyong Espiritu, makakapagsamba ka sa Panginoon. Kaya kung yun po yung mapapractice natin, isa narinig ko si John, nagtutugtog ng gitara, nag-worship. Ang sabi ko, naingit ako. Sabi ko, buti pa siya. Sabi ko nga kay Marlene, maraming ano yung nakanta. Ano ba yung Marlene? Nagsimula po akong buksan ng cellphone. Ang cellphone niya, ang pakinabang niyan kung hindi magamit sa worship. And then back to, so hanapin ako ng mga ano yung nakanta at sabayan para yung espiritu ko maka-align. Naalala niyo si Eliza? Si Eliseo? Nang mayroong mga problema ng mga tao, sabi niya, gusto kong malaman ang kalooban ng Diyos, sabi ng hari. Okay, sabi niya, bring me a musician. Dalhin mo ko ng manunugtog at mag-worship ako. O sa worship pala, kailangan ng musician, ng tagatugtog. At mamaya-maya, habang nag-worship, ang Espiritu ng Diyos ay dumating at linukuban si Eliseo. At nalaman nila ngayon ang kalooban ng Diyos. Alam nyo ba na kung marunong ka mag-worship sa Lord, kahit saan kikilos ang Espiritu ng Diyos, pagkakaroon ka ng kasagutan. Yung mga tao, may mga sakit ka na sa ospital, patay na, nabubuhay dahil doon sa nag-worship. Nandiyan po kayo mga kapatid. Alala niyo patay na pastor na 3 araw nang nakaburol na buhay dahil sa worship ng kanyang asawa. Kahit saan, pag mayroong pagsamba, nandun ang pagkilos ng Panginoon. Nalala ko tuloy si David, nung siya'y hanap ni Saul para patayin. Tumakas po siya. Siyempre, papapatay siya ng hari. Tumakas siya. At siya po ay marunong kung saan siya tatakbo. Sa kanyang pagtakbo, pumunta po siya kay Samuel. Sa trupa ng mga propeta, yung mga nasumasamba. At pagdating niya doon, kasama na siyang sumamba sa Panginoon. Sila'y nagtugtugan, nagkanta, at ang sabi, they prophesying. Sila po yung nagsipag prophesy sa pamamagitan ng mga awitin. At sila'y nagsayawan, at ang sabi ni Saul, saan ba si David? Ang sabi niya, nandoon po kay Samuel. Pupuntahan ko siya upang hulihin at patayin. So siya mismo ang pumunta. Ay hindi ko pala, makuutos po siya ng 2 pulutong. Una, pagdating pa lang sa malapit pa lang sa trangkahan, nung marinig ng mga kawal ang tugtugan, sila na rin, nagpuri na rin. Ang sadya nila, hulihin si David. Pagdating doon, walang nangyaring hulihan. Kasi sila din. Dahil sa pagsamba, dahil sa pagkilos ng Espiritu, yung sadya nila ay masama, naging nabago. Ang sabi nila ng mga tao, ay nasaan yung mga inutusan ko, andun po, kasama na nila. Sama-sama na sila, damay-damay na. Magpadala uli ng 1 pulutong. Sabi niya, hulihin nyo, at dahil sa akin upang magpatay. Nagpadala uli. Ganun din nangyari. Pagdating nila doon, nagtutugtugan. Ano nangyari? Dabago, nung sila'y papunta sa lugar ni Samuel, nandun si David, puhulihin nila. Papalapit sila, magpuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Yung plano nilang huhulihin, bago na. We are brothers. Sabi ni Saul, ako na nga ang pupunta. Baka na gayuman lang kayo ni David. Siya pagpunta niya doon. Ang sabi po niya, malayo pa siya. Narinig ang tugtugan. Kinaltog ng Lord ang puso niya. Kinabog ang puso niya. At magsimula po siyang magtatalon at magpupuri hanggang makarating kina Samuel at David. At ang sabi ng mga tao, si Saul pala, propeta na rin. Doon lumabas ang kasabihan, si Saul pala, propeta na rin. Paano nangyari yun? Dahil sa pagsampa sa Espiritu. Kaya pagdating doon, sabi niya kay David, anak ng tawag.
At ang sabi, ako'y makasala, higit kang mabuti kaysa akin, nararapat kang maging hari ng Israel, hindi na kita papatayin. Umuwi na sila ng hiwalay. So nakita po ninyo ang kapangyarihan ng pagsamba sa Espiritu? Sabi ng Panginoon sa babae, yan ang kulang sa inyo. Dahil mistiso kayo, kulang ng inyong kaalaman sa katotohanan tungkol sa pagsamba. Kaya kayo nang kasunod. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ibig sabihin yan? Kailangan alam mo ang katotohanan. Kung ano ang sinasabi ng Scripture tungkol sa pagsamba. Kaya mahalaga po ang devotion araw at gabi. Kasi kung may devotion ka, nagbabasa ka ng Bible, nagbabasa tayo ng Bible araw at gabi, at nadadaan natin from Old Testament and New Testament, yung mga sinasabi ng Diyos tungkol sa pagsamba, mauunawaan mo ang ganito. Yung mga nagdidebosyon na nangyay nasa aklat ng bilang, pero siguro naiintindi ng sinasabi ko ngayon. So makikita po ninyo, ang pagsamba ay napakahalaga sa Espiritu at katotohanan. Sabi ni Lord, hindi na pa'y religious ang pagsamba. Hindi na sa pamamagitan ng mga gawang, mga traditional na ginagawa. Ang pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. Ano ibig sabihin ng traditional? Pupunta sa templo at gagawa ka ng mga seremonya para makasamba ka. Gagawa ka ng mga pag-aalay ng kambing, ng baka at ng tupa. Diba? So sabi ni Lord, ngayon ang panahon na ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. At dahil yan, ang sabi po ng Panginoon, sabi ni babae, ni Samaritana, kay Lord, alam ko pong darating ang Misaya. Sa verse 25, anong sabi ng Panginoon? Oo, ako itong kausap mo. So nung sinabi ni Lord John, tinanggap niya si Lord as their Lord and Savior, at mula noon, naging mananampasan ng Panginoon. At hindi lamang yun, inakin niya ang kanyang community sa Panginoon bilang mananampasan ng Diyos. So ang pagsamba sa Espiritu katotohanan, imagine po ninyo kung kayo po bautis sa atin, ay practice po natin ang pagsamba sa Diyos araw at gabi. Nalala ko tuloy yung isang pastor na pilay po siya, pero napakapangyarihang tao. Nung una ko siyang makita, dahil po ko'y bago, in-underestimate ko, yung bang preacher, pilay. Naglalakad po siya, may isang paa niya po, may yung naihahakbang na paa, ang tawag. Yung paa niya, naihahakbang niya, yung high-tech na paa ngayon. Artificial na paa. Pero medyo wala, kaya pag naglalakad po siya, makit siya nagaganyan. Gumaganyan siya. Nagsalita po siya sa People's Missionary sa seminar, alala ko yun, sa seminar ng youth camp. First time ko sa PMC. Sa Camp Jabez. I think, pang-gabi po siya, sa gabi. Nag-speak po siya sa seminar ng gabi. Nagsalita po siya. Alam po ninyo, hindi siya magaling magsalita. Hindi siya magaling magsalita. Para sa akin, walang dating sa akin ang kanyang pananalita. Pero nung siya mag-worship, laglag ako sa upuan. Nung sinabi niya, pag kinausap ako ng Espiritu, kahit saan, mag-worship ako, wala akong pakialam sa kanila. Minsan nga, sabi niya, sa Cubao, naglalakad po daw sa Cubao, nag-aabang ng sama sasakyan. Sa tapat ng poste ng Meralco, sabi ni Lord sa kanya, anak, i-worship mo ako dito. Sabi niya, yes Lord. Mula po doon sa tapat ng poste, tumayo sa tapat ng poste at nagsimulang mag-worship po siya. Umawit po siya, nag-worship siya. Pinagdaan ng mga tao. Sabi niya, hindi naman masasabing, ano to? Kasi alam mo, magbibihis po siya. Naka-long sleeve, naka-necktie. Tapos sa gilid, pagkatapos nagaganyan, professional na baliw? Oo, professional na baliw kay Jesus. Umawit siya. Nakikita siya ng mga tao, umiyak siya doon. Nag-worship siya. Tapos nang mag-worship siya, may lumapit sa kanyang tao, sabi niya, ano bang religion mo? Ang sabi niya, wala pong religion, meron pong relasyon kay Jesus Christ.
Tapos, nagtanong yung tao, nasira po niya. Kaya pala siya pinag-worship ni Lord doon sa pinasasama siya doon sa tapat ng poste dahil ang Diyos magliligtas ng kaluluwa. Naalala po niyo si Jesus? Nung tinuruan po yung Samaritana, nagligtas po siya ng maraming kaluluwa. Yung mga alagad, wala po silang alam. Kasi po sila pumunta ng kabayanan at para mamili ng pagkain. Kaya nung dumating ang 11 alagad, yung 12, nagulat po sila na nakita nilang si Jesus nakikipag-usap sa isang babae. Kaya nga sinabi po ng mga alagad, Guro, kumain na po kayo. Sabi ni Lord, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung mga alagad, temporal sa kanilang alam, nasabi niya, mayroon kayo nagbigay sa kanilang pagkain. Hindi nila naintindihan yung sinabi ng Panginoon na ang pagkain pala ni Lord ang tuparin ang kalooban ng Amang nasa langit. Amen. Ano yan? Yung ang tao madala niya sa pagsampa. Yan dahil lang kung bakit may Matthew chapter 28 verse 19 to 20 na pinagagawang alagad ang lahat ng tao. Ibig sabihin, pinapagawang alagad, ibig sabihin po niyan, matibay, malalim na worshiper ni Lord. Learner, student sa pagsamba. Yan dahil lang kung bakit sa atin, hindi natin basta pinapatayo yung mga ayaw magdibusyon. Bakit? Pasasampahin ko, hindi siya worshiper, hindi siya disciple. Anong gagawin niya dyan? Paano dadali sa kanyang Espiritu ng Diyos kung yung Word of God araw at gabi wala siya? Nakita po ninyo? So ang sabi niya, Spirit and Truth. Ano ang truth? Yung malaman mong katotohanan. At ang sabi ng Panginoon, sinabi niya yung kay Samaritana, dahil yung Samaritana, kulang po ang alam niya sa katotohanan tungkol sa worship. Tungkol sa tinatawag na scriptures. Mistisyo sila eh. Kulang sila sa salita ng Diyos. Meron siyang alam. Kulang. Sabi nga po ng babae, alam ko po, meron na, sabi na, according to the prophets, ayon sa sulat ng mga propeta, ang sabi niya, darating ang Misaya. Yung pong alam. Ang sabi ni Jesus, ako na to. So yung pagsamba po, ang ating alam nyo, makinig kayo mabuti, dito sa lupa, kung hindi mo mapraktisin ang pagsamba, mapanganib yan sa ating individual na buhay. Ang gusto ko po mapraktis natin ang pagsamba natin, yung ating individual worship. Kasi nasabing individual, ikaw lang at si Lord. Sinasamba mo siya. Kung marunong ka kumanta, ikantahan mo. Yung pagsambang ikaw lang. Yun ang tawag ko doon, devotion. Sino po devotion? Nagde-devote ka sa Kanya. Kaya nga sabi ni Butcharbet, sabihin man nila, ako isang panatiko at pagtawanan dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy. Devoto. Yan ang kulang sa bawat isa. Alam nyo, pagdating ng araw, lugi tayo pag hindi natin practice ang pagsamba dito. Kung practice lang natin every Sunday, wala yan. Yung corporate worship, subukan nyo ngayon, lahat tayo ngayon, praktisado natin ang pagsamba sa kanilang sariling buhay. Halimbawa, sa buhay ni Jaira, sa kanyang personal life, praktisado niya ang pagsamba sa Panginoon. Kaya kung may isang makita ko si Jaira dyan, nagaganon-ganon, nag-worship, sabi niya, thank you, Lord. Mag-isa siya, mangingiti po ako. Kasi nagpapractice ng kanyang personal na worship ko. Tingnan nyo, 5 lang ang mayroong anointed na buhay na pagsamba sa personal yung buhay. Ulitin ko, 5 lang sa atin dito, 7 lang na tao na anointed ang inyong personal na pagsamba sa inyong buhay. Pag nagsama-sama kayo, apektado nyo ang lahat. Kikilos po ang Espiritu ng Diyos para po siyang bumbang darating na sasabog sa ating kalagitnaan. Para lahat ay maapektuhan at mapustos. Amen po ba? So ang pagsamba, ang pinaka-final period ng ating buhay. Sa langit, ang tawag sa atin doon, worshiper. Lahat tayo mananamba. That's the original design ng Panginoon sa tao. Ang sambahin ng Diyos. Kaya ginawa ng Diyos ang tao para siya sambahin. Amen. God designed you to worship the Lord. Lahat tayo dito worshiper. Mananamba. Wala sa ating ditong audience. Wala dito sa ating performances. Performer. Lahat tayo
worshiper kay Lord. Yung nagtutugtog dito, worshiper, hindi performer. Kaya may mga simbahan na nadaya kasi yung mga tumutugtog, mga artista at mga banda. Pero kung malaman nilang sila yung worshiper, yung nasa taas, nasa baba, lahat sila yung worshiper, kikilos po ang Panginoon. At ang pagsambang yan sa Espiritu at katotohanan. Dapat mayroong pinagbabasyan ng worship. Na hindi na ba natin mga kapatid? Kaya pag ikaw at ako nag-worship sa Lord, sa Espiritu, gagalaw ang Panginoon. Yung kinakanta natin na walang imposible sa Diyos. Nabasa niyo ba sa aklat ng Exodus na sabi ng Panginoon kay Moses, kung nasaan ang pagsamba, naroon ako. Sabi niya, where there is presence of God, there is healing. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandoon ang lahat ng bagay. Nakalagay doon, where in the presence of the Lord, there is freedom, there is healing, there is everything. Kaya may kantang lumabas yan eh. Where in the Spirit of the Lord, sisigaw mga tao, there is freedom, there is healing. Kung nasaan ang pagsamba sa Diyos, nandoon ang lahat ng bagay. Kaya kung gusto nyo mangyari na sa iyo ay walang imposible yan sa taong marunong sumamba sa Panginoon. Pero isang taong nangangailangan ng pangailangan niya, siya ay nangangailangan ng kagalingan, lumapit sa Panginoon, lumuhod at sumamba. Nabasa niyo na ba yan? Sa Lucas, kanadaan ko lang. Lumapit kay Lord, lumuhod at sumamba at sinabi, Panginoon, kung gusto po ninyo ako'y gumaling, pagalingin niyo ako. Ibig sabihin, hindi niya sinabing gusto kong gumaling, Panginoon, kung gusto mo, Lord. Anong ginawa niya? Bago niya sinabi yun, bago siya nag-request, anong ginawa niya? Tayo, mahilig tayo sa request, pero hindi tayo marunong mag-worship sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan, bakit? Lungkot siya. Para anong pagsamba yun? So lumuhod ang lalaki at pagkatapos, lumuhod at sumamba siya sa Panginoon. At pagkatapos, nag-request, Lord, kung gusto po niyo, ako'y pagalingin ninyo. At sabi ng Panginoon, gusto kong gumaling ka. Ang Panginoon hindi tumatanggi kapag sa'yo na-worship. Tingnan nyo ang worship, kakaibang worship. Ang worship ay mabigyan mo ng karangalan ang Diyos. Pagpangyan nyo. Ang presidente, pag nagdala mo ng regalo at natuwa sa'yo, mayroon kang pabon. Presidente yon. Ang hari, pag natuwa sa'yo ang hari, ibibless ka niya. Halimbawa, sa panahon ni Herodes, sumayaw yung anak ni Herodias. Sa sobrang galing, sa sobrang hanga nung natuwa po yung hari Herodes. At sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano gusto mo. Dali. Sabi niya, at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Biro mo, ibibigay niya kahit kalahati ng kanyang kingdom. Ikaw ang mamamahala ng kalahati. Sa sobrang tuwa ng hari. Pansinin po ninyo, ang Diyos, pag natuwa sa atin, higit pa siya sa hari ng lupa. I-bless niya tayo. At ang paraan para matuwa sa atin ang Diyos ay walang iba kundi ang ating personal na worship. Pansinin po niyo kung gaano pinagmalaki ng Panginoon si Esteban. Si Esteban po ay pinapatay, binato. At habang siya binabato, nabuksan ang langit at nakita na ni Esteban ang Panginoong Yesus na nasa kanan. Sabi niya, nakatayo sa kanan, sa trono ng Diyos. Ibig sabihin, nakaupo ang Ama, si Jesus Christ, nandoon sa tabi, sa kanan. At ang sabi, ang pagka-description ni Esteban, hindi na siya nakaupo. Napatayo. Imagine nyo kung bakit nakatayo. Ako po, ginawa ko po ng pinalawa ko ang isipan ko, Lord, bakit ka nakatayo? Kasi habang binabato si Esteban, nag-worship ko si Esteban. Hindi lamang yun. Habang binabato siya, nananalangin po siya ng forgiveness. Katulad niya ni Jesus Christ. Na Panginoon, wag mo na silang singilin sa kasalanan ito na pagpatay sa akin. Napansin ko ba nyo? Kahit habang ginagawa po niya yun, nagpakita ang Panginoon sa kanya para palakasin si Esteban. At ang sabi ng Panginoon, nakikita ko ang anak ng tao nasa kanan ng Diyos. Nasa kanan ng trono ng Diyos. Bakit gano'n ang nangyari? Ang karamihan nakalagay sa Bible, lagi nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pero dito this time, nakita ni Esteban, binuksan ang kanyang mata, nakita niya nakatayo.
Bakit? Napatayo ang Panginoon noong habang binabato siya, si Esteban ay sumasamba sa Diyos. Maaaring sinasabi ng Panginoon, yan ang aking anak. Bakit anak? Kasi kung paano si Jesus Christ nanalangin, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, yung pinapako sa krus. Ginawa din ni Esteban yun. Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, at huwag nila rin silang singilin sa kasalanan ng itong magpatay sa akin. Napatay mo sila. Maring sabi, that's my son. Diba kung anak mo, lalaro, tapos nakagawa ng matinding nanonood ka at nagawa mo. Meron ako napanood niyan, yung tatay ay lumpo. May sakit ng arthritis, hindi makatayo. Meron na lang po sa upuan at meron siyang hinahawakan na yung inaakbang. Dala yung ganon. Hindi, may dalawang ganyan, inaakbang tapos lalakan. Yung anak niya lalaro ng football at siya po lang ang tanging pag-asa para manalo. Yung pag sinipa niya yung bola, yung rugby, yung larong football, American rugby, na football, American football. Na kailangan yung masipa niya na lumampas-lampas para sila manalo. Tapos umabang siya doon sa gilid at pinakita niya, son! Tumayo siya, sabi niya, I stand for my son. Tumayo po siya. Tira siya kamay niya, sumigaw siya sa anak niya. At nung sinipa po niya yung bola, panalo po. Ang sabi po ng tatay, that's my son. I mean, Jesus Christ. Proud ang Panginoon sa mga tao marunong sumamba. Kaya kahit ano ang problema, ako po nakaranas ng maraming problema ngayon. Pero balik po ako sa pagsamba. Na pag may problema dumating, hindi kaya yun ang aking isipan. Kaya po yun ang aking pagluhod at pag-iyak at pag-awit sa Panginoon at pagsamba. Lord, kaya walang imposible sa taong marunong sumamba. If you are a worshiper of the Lord in your personal life, and then pag nagsama-sama tayo dito at nagsamba tayo sa Panginoon, uuga ang ating kinalalagyan. Amen po ba? Ang mga alagad, nung na-practice po nila yung personal nilang pagsamba sa kanilang mga sariling buhay, nung sila nagsama-sama, nung pinipersecute sila, at nung sila pinipersecute, pasahin po ng aklat ng gawa, sama-sama po sila, at sila nanalangin, at sa kanilang panalangin pagsamba, dating ang Holy Spirit, inuga ang kanyang kinalalagyan. Nalilindol po, at napupuspos ang mga tao, at nagkakaroon ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan po yun na hindi kaya tutulan ng mga tao. Pag sila po nagsalita. Pag sila po nagsabing, gumaling ka, gagaling. Pag sila po nagsalita, nangyayari po lahat. Bunga po yun ng sama-samang pagsamba, ng pinagsamang individual na malalim sa pagsamba. Ang tawag po natin doon, disciples life. See the word disciples life? Kaya nang sabi po ng Panginoon kayo sa babae, dapat kang maging alagad. Sapat kunti lang ang alam mo sa pagsamba. Pero kami mga Hudyo, alam namin kung paano sinasamba ang Diyos. Kaya ang pagsamba sa Diyos, Espiritu at katotohanan. Espiritu at kailangan natin ng katotohanan. Lumalim tayo sa katotohanan. Mayroon mga sumasamba para sa ang gitara. Nakasulat pa sa Bible ang gitara? Paano ginagamit ng gitara? Ang harp, ang tambol. Mababasa ba natin sa Bible yan? Sa awit 150, mababasa mo lahat. Kaya yung po mga talent po natin, magiging makapangyarihan lang yan. Gusto nyo kayo, nakakita na ba kayong kumakanta? Meron ako nakita ganyan. Pinupulaan ko ng mga tao kasi nasunog ko yung mukha eh. Dito pala na. Pero nung kumanta, grabe. Pero ang nakita ko pastor, sa Rise of Philippines, tatapos ng lahat ng magaling na speaker, magaling magpatawa, pero ito iba. Kaya pala sa inyo din. Paakit pala ng stage, nagluluhuran na yung mga tao. Saan pa meron yan? Maakit pala ng stage ha?
Ano mayroon? God's presence. The word God's presence. Presensya ng Diyos ang kailangan natin. Pangarap ko po yan, at panalangin ko po yan, na gusto ko, hindi pa ako gumaganda, hindi pa ako tatayo. At ang message nilo sa akin, back ka sa luma. Magbalik ka sa worship. Ang lahat na yan mangyayari sa ating personal na pagsamba. Sa taong mananaman ng Diyos, sa Espiritu Katotohanan, walang lugar, walang nilirespetong lugar. Tulad ni si Sarah, aalis po siya. Mangingibang bayan po siya. So, it's either Martes yata o Merkules o Bulunis. Hindi na natin siya makakasama ng anniversary. Kasi po, mag-aabot siya. Nakatapos po siya ng ID. Ang sabi ko sa kanya, kahit nasa abroad ka, kung alagad ka, makapagsamba ka sa Panginoon. Sapagkat sa isang alagad, pag naging alagad ka, alam mo ang katotohanan tungkol sa pagsamba, walang lugar na pinipili ang pagsamba. Kahit saan. You can worship the Lord because you are worshiper. Alalahanin po niyo ang pagsamba, ang pinakatulo ng ating buhay. Ang design sa ating Lord sa langit, sabi, citizens of heaven. Yes, of course. Citizens of heaven ang tawag ko. Pero, hindi ka doon mayor. Ang tawag sa'yo doon, worshiper. Mananaman. Tulad ng mga anghel na mananaman. Nabasa niyo na ba sa aklat ng pahayag yung sabi, nagpakita yung presensya ng Diyos at ang mga anghel sumisigaw ng banal o holy, holy, holy is the Lord. Holy, wala silang sinasabi kundi banal, banal, banal ang Diyos. Bakit yun? Pangmaluwalhati sa Diyos yun. Tingnan nyo kung paano maluluwalhati ang Diyos sa ganong libo-libo, milyon-milyong, trilyong tao na nagsasabi ng banal, banal. Practicing nga natin ngayon. Sabihin natin ngayon banal. Sabihin natin banal. 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 Tingnan mo ninyo yung mga taong sumisigaw ng banal. Holy. Holy is the Lord forever. Yung minsan na pinagawa yan sa amin. Hali-halira kami. O kayo, sisigaw kayo ng banal. 3 halira kami. Yan. Halirang ito, halirang ito. Tapos may taga-kumpas. Walang kasabi. Banal, banal, banal. Ang hula-hula. Banal, banal, banal. Ang ingay na. Sige lang. Sabihin natin kay Lord, hindi ito lang. Ito yung isang uri ng demonstration ng sarili natin na tayo parang nasa langit na tayo. At ito is gagawin natin. Dahil nakalagay sa Bible yan. Banal, mamaya, nagkakanda puspusan yung mga tao. Sapagkat yung mga tao, banal, 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 banal. Banal, banal, banal. Grabe. O, sabihin nga natin sabay-sabay. Banal. 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 Wait lang, sabihin. Banal, banal ang Diyos. Mabasa nyo lang ng Revelation. God is holy. At walang pwedeng sumamba sa Diyos nang hindi nabubuhay sa kabanalan. Amen. Kaya ang worship in spirit, never mo siyang ma-meet pag walang holiness. Without holiness, no one will see the Lord, ang sabi. So, walang ma-meet. Kaya tayo, nagpag-alaga, pag nagsasamba tayo, papractice talaga natin ng holiness. So, sa pagsamba, spirit in truth, at nasabi kong holiness, yun ang truth. Without holiness, sabi ko ng Hebreo, no one will see the Lord. Hebrews chapter 12. Sabi niya, seek ye first, sabi niya, siguruhin nyo na makasunod nyo yung kapwa at bumuhay kayo ng malinis o banal sapagkat walang makakita sa Panginoon kung hindi mo bumuhay sa kabanalan. So worship involves holiness. Yan ang truth. So yung mga kapatid ngayong umaga, yan ang dala kong magandang balita sa bawat isa atin. Na once na tayo naging isang pure na worshiper, purihin ang Panginoon dito sa atin. Kaya nga, hindi pa ako nag-iintindi. Ito nga, bumili na nga ng keyboard. Wala naman nag-iintindi sa keyboard. Bakit? Hindi practice ang pagiging worshiper. Kasi bakit? Sa sarili pa lang natin, hindi tayo worshiper. Maliban na maging alagad tayo ng Panginoon. Naturo ang mabuti.
sa pagsamba, then may magkukumit. Sapagkat sa ating experience sa pag-worship kay Lord, doon nagsisimula ang pagkukumit sa Panginoon sa pagsamba. Gusto natin malwalati ang Panginoon, malwalati natin siya. And dahil kung bakit, may pangangaral. Mayroong preaching, mayroong pamamahagi ng salita ng Diyos. Ang purpose po niya, madala natin siya sa Panginoon bilang isang mananamba ng Diyos. Ang purpose ng pangangaral, hindi para magkaroon ng membro, o ng believer, o ng Christian. Ang purpose mo noon, ay para siya, makumisyon siya bilang alagad, maturuan ng lahat ng pinag-uutos ng Panginoon sa pagiging isang mananamba ng Diyos. Yan po ang pinaka-design ng Diyos sa atin, yung pagsamba. Individual sa sarili natin. Tayo dyan, sigurado check tayo dyan. Kaya maganda po na pinapractice natin yon. Kaya nga, alagad itinuturo, ginagay, ginagabayan ng bawat isa atin kung anong gagawin natin sa pagsamba. Maganda nga sa atin sana kung lahat tayo marunong umawi. Amen? Kahit yung boses mo, papuntang Amerika at ang gitara papuntang Saudi, okay lang yun. Parang, kahit na parang binibiyak na kawayan yan, wala silang pakialam. Gagamitin mo naman kay Lord. Amen? Amen. You can worship the Lord sa pamamagitan ng simple, yung marunong kang sumikol. Ang iba ginagamit sa babae, panakada ng babae. Kung gamitin mo kay Lord dyan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Kaya ngayon, nakikita nyo, may mga magagandang awitin tayong bagong practice ngayon pinapracticean. Ito nga. Lalo na po sa anniversary, magandang makanta yung Thank you, Jesus. Ganda siya. Unawain natin mabuti. Bago man lang mapaniversary na, papractice natin Thank you, Jesus. Yan ay worship ng isang malalim sa pagkaunawa sa blood ni Jesus Christ. Sabi niya sa kanta, Thank you, Jesus. Sabi niya, for the blood. Thank you, Jesus. It was me white. Thank you, Jesus. You saved my life. You brought me out from the darkness into glorious light. Ayun na. Kaya kinanta natin yung sabi nung when the angels cry. Ang sabi ng mga angel, holy. Kahit kinakanta mo yan, kung hindi ka alayan sa Espiritu ng Diyos, walang halaga ang salitang holy. Sa tao nakakalayan sa Holy Spirit, iba na ang dating yan. Nagmasig po ako yan. Ako yung baguhan. Sabi ko, parang ako uwi na mga to. Luhuran agad. Kasi nung kumakit yung pastor, kumanta lang Kaya mo ginawa? Hindi mo nag-preach Kaya pala, yung tawag dito, yung MC, tumakbo na hawak-hawak ang mikropono, itong microphone, tumakbo na pababa, sinalubong na po yung speaker, yung microphone ibinigay. Nung may bigay ang microphone, biglang kumanta na, I see the Lord. Yun lang kinanta, I see the Lord. Sabi ni Brother Uka, matindi ko. Sabi niya, matindi ang aming dito. Kami, mga ignorante kami, nagmamasid kami. Yung mga taong align sa Espiritu ng Diyos, pull down na. Nakapag-worship na kami, hindi pa. Kasi kami kulang ang aming alam saan. Parang kami mga mistisong Samaritano, hindi pa pure na Hudyo, hindi pa pure na disciples. Kaya, nga kami, pagdating ng presence ni Lord, nga kami. Kaya nga mga kapatid, kung lahat tayo ma-educate sa mag-worship sa Lord, mga kapatid, mahalaga ito. Kakanta pa lang si Marlena, when the angels cry, sisigaw ng mga tao, oh, oh. When creations cry, oh, when I left it high, oh,
sister, your destiny, nawala. Ang destinasyon natin ay ang pagiging mananamba. Nawala ba? Nawala. So ang pagsamba must be practice natin. Ang pagsamba ay buhay natin. Dahil dyan sa worship, nothing is impossible to those who believe in the Lord. Kasi maniniwala ka sa Panginoon, you can worship the Lord anywhere, everywhere, anytime, any place. Amen? Amen. Pag naka-encounter ka ng problema, hindi tinitingnan. Ngayon natututo pa ako. Pag may problema, hindi na kailangan pag-usapan. Dalhin agad sa worship. Amen po ba mga kapatid? So, kahit saan tayo naroon, kung alagad tayo, naniniwala ako kung si Sarah ngayon, alagad na gagaling dito. Napapraktisin niya ang buhay ng pagsamba. Magbubungasan ng kaluluwa kasi naiiba po siya. Ang alagad ay naiiba. Talaga mga kapatid, ngayong umaga, mayroon tayo natutunan kahit sa ating pong learnings mamaya. So ang tindi nito nasa ating pong personal na practice. Araw, oras. Tulad ni Pastor Dedel. Kahit hindi ka magaling, pag marunong ka sumamba sa Panginoon, gagaling ka. Hello? Kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka marunong, pag marunong ka sumamba sa Panginoon, gagaling ka. Kasi darating ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos, siya ang magbibigay sa iyo ng kasapatan sa lahat ng bagay. Sinabi ng Panginoon yan. Sinabi ng Panginoon Jesus yan. Hindi mo na pwedeng turuan ng mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Never ka nga mapuspos ng Espiritu ng Diyos kung hindi ka marunong mag-worship. Remember yung mga alagad na 120 na alagad sa apero. Naalala ko ba niyo? Anong ginagawa ng mga tao doon sa apero? Ha? Yung 12, yung 120 kasama 12 alagad ay 11. Tapos, yung 120 alagad na nagtitipon sa apero sa ikalawang palapag o ikatlong palapag, nakasarang pinto at sila nag-worship. Ano nangyari? Nang dumating ang Holy Spirit, nandun na lahat ng bagay. So, kung marunong tayo mag-worship, darating ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay. Yan na yan kung bakit wala pwedeng sumagabal sa atin pag mag-worship. Naalala po niyo si Apostol Pablo, pag hindi tayo naubusan ng sasabihin. Naalala si Apostol Pablo sa kasisilas, sa kulungan, sa karsel. Sila ay nakabarkulina, nakapako mga paa. Naalala po ba niyo sa Gawa chapter 15, beginning verse 30, mataas? Ano nangyari? Nung sila po ay umawit na naririnig ng mga preso, sila po ay umawit, sumumba ng mga salmo at hymno, ang sabi ng Bible. Ano nangyari? During worship time, ano nangyari? Mayroong dumating na, anong dumating? Tsunami. Hindi pala, lindol pala. Linindol. Nung karoon ng presensya ng Diyos, dumating ang presensya ng Diyos through worship ni Apostol Pablo sa kanila Silas. Ano nangyari? May naligtas bang kaluluwa? Wala. Oo. Nakita nyo. Kaya tandaan nyo ito. Sa tunay ng pagsamba, sa tunay mong pagsamba sa Diyos, kikilos ang Diyos. At dahil dyan, magbubunga ng kaluluwa. Kung ang buhay mo at ang buhay ko magbababad sa tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan kahit saan tayo naroon, magbubunga ka ng kaluluwa. Kasi something will happen. Mayroong mga bagay na magaganap na mga himala at mga during your worship. Amen po ba? During your worship, may gagawin ang Panginoon. Hindi lang natin sabihin, glory to God, glory to God. Sabihin natin, salamat talaga Panginoon. Ngayon, nahahayag ko sa inyo ngayon ang pinakamalalim na sikreto ng buhay.
kung bakit sinasabi ni Lord na walang imposible sa taong nananalig. Amen. Okay. Imposible ba yung pinanganak, yung lumpo na lumapit sa Panginoon? Ang ginawa lang niya ay mag-worship at mag-request. Pagkatapos ay mag-worship, din ang sabi niya, Lord, kung gusto mo, gagaling ako. Ay gusto talaga ni Lord. Alam mo ba ninyo na hindi gusto ni Lord na ang tao mapunta sa impyerno? Never po niyang papuntahin ang tao sa impyerno sapagkat ang impyerno ay ginawa mismo ng Diyos para kay Satanas sa kanyang mga anghel. Para kanino ang impyerno? Para kay Satanas sa kanyang mga anghel, sa mga false prophet. At sa mga tao, ang pangalan ay hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Yun yun. Pero ayaw ni Lord na ang tao, never po niyang ipadala ang tao sa impyerno, ayaw niya yun. Ayaw niya. Bakit pa pupunta ang tao sa impyerno? Sapagkat ang langit at impyerno ay free choice. Pagpapasin ng tao yun. Yan ang kung bakit may pangangaral. Na ang tao, madala natin sa Panginoon, maturuan para sa maging isang alagad at maging ganap ng mananamtan ng Panginoon. At dahil yan, magkakaroon ng open heaven doon sa tao. So kaya ang turo ngayon, malalim po ito. So ang insight po natin ngayon, sa true worship, ay nanggagaling lamang po sa isang buhay na ganap ng isang alagad. Kaya, malalaman mo kung anong mayroon sa buhay natin kapag tayo marunong sumamba. Minsan, nagtatalo kami mga kasawa dahil ako ay nagiging sa sobra ng nakalimutan ko yung worship. Nagpupray ako. Kaya minsan, sabi ng asawa ko, parang mawawalan ka ng anointing. Kasi nakikita ko sa'yo, puro ka na reklamo. Gano'n lang. Kasi pagka tao nagre-reklamo na, ibig sabihin, ayaw ng Lord ng reklamador eh. So, ang nalimutan ko po ay aking personal worship. Hindi devotion. Pero wala na yung ako mismo na nakikita ni Lord na umaawit sa Kanya ng personal, nag-worship. Yun ang nawala sa akin. Kaya ngayon, balik tayo dito. Kaya ito namin sa'yo ngayon. Kasi yun ang loob buhay. Mula sa aking buhay, dumaloy ko sa atin ang buhay na sumasamba sa Panginoon. Nahirapan tayo sa mga bagay-bagay. Hindi posible yun kung tayo sasamba sa Panginoon. Alam niyo ba si Job kung bakit protektado ng Diyos ang kanyang mga mahal sa buhay? Alam niyo ba ang sikreto ni Job? Dahil si Job, madaling araw pa lang sumasamba na sa Diyos. Basahin niyo ang aklat ng Job kung anong sikreto ni Job. Ano sabi ng Diyos? Pinagmamalaki nga siya ni Lord kay Satanas. Sa balat ng lupa, wala siyang katulad. Mahal niya ako. Sino ba ang mga tunay nagmamahal sa Diyos? Hindi pwede sabihin mo, mahal ko ang Diyos, pero never mo naman siyang sinamba. Makakasamba lang, pag linggo, pagdating ng Lunes, wala na. Ang sabi ng mga Bisaya, adoy, tama tayo din ba? Pero nang katabi mo, Google ba? Sabi mo sa katabi mo, okay po ko lang, Google ka din. Kasi hindi nga natin live ang pagsamba. So ngayon, gawin natin, paano natin gagawin one word sa atin? Worship is life. Amen. Amen. In worship, there is everything. So ngayon, sabi ko, ngayon, marami nang pumapasok sa akin na kailangan namin. Ito, totoo ako kay Lord. Unang anak ng baboy, 13. Sabi ko sa pinsan ko, palit ng sidecar kong luma, daw. Ayaw pinapakita sa akin sa loob, 300. Lord, kay Lord. Kailangan na namin ni Lord, 300. Ano pinakita sa akin, Lord? 300. Pag walang imposible kay Lord, kasi wala akong ganun mag-worship para magkaroon ako ng L300 para sa ministry. Walang imposible. Mamuhat nyo, magulat kayo. Stone, pinagbabala tayo May sikreto ang pagpapala kung marunong ka mag-worship. At yung hindi susunod kay Lord, never makapag-worship. Amen? Posible makasama ang tao sa Diyos na hindi sumusunod. Tanging yung sumusunod lang. Alagad lang ang pwede makagawa. So ngayon, ayaw ko bumaba. So ngayon ng one word, worship is life.
Ano pang kasunod? In worship, there is everything. Kung saan tumutulo ang langis, nandoon ang... Kung saan daw tumutulo ang langis, kailangan mag-prepare ka ng pansahod. O yan, marami akong binibitawan ngayon dito. Kaya kung dito sa church natin, nang umabot ang presensya ng Diyos, pupunta ang mga tao dito. Ito yung ini-imagine ko gusto ko ito Di ba ang mga tao sa tupad, nakapila mga tao, nalala ko sa Kasiglahan, bago nasunog ang palengke, dumaan pa ako, bilang generator kami ni John, daan kami ni John. Pagka namin ang, ano ba yun, mall doon, Primark, pagka namin, daan kami ng makaya tayo, kita namin yung mga nakapila, ang dami. Saan yun? Sa tupad. Igalit ang kasya. Sabi, tama na. May pumasok sa isipang ko, kung yan kaya ang pinipilahan ng church. Inisip ko, paano naman pipila sa church yan? Ayaw nga pumunta ng church. Amen. Pero pag may presensya ng Diyos, pipila ang tao. Si Jesus Christ ba, pinilahan ng mga tao kung nasaan si Lord? O sabi ni Lord, ganun din naman. Sabi sa mga alagad niya, higit pa dyan ang pwede mong gawin. Kaya nga si Pedro, pinipilahan po siya ng tao. Pag nalaman si Pedro darating, saan pa dadaan si Pedro? Nabasa na sa Aklat ng Gawa? Saan pa dadaan si Pedro? Dito daw siya dadaan. Sa kandik ito. Ang mga may sakit, ipinipila na doon sa kalsada. Kasi sabi nila, madaanan man lang, matamaan man lang ng anino ni Pedro, gagaling na. Hello, dito sa church natin, sa PMC Biscam, kahit sinasabing maliit lang na church, kung dito dumadaloy ang langis ng Diyos, titila ang tao, kahit mabilag. Bakit? May presensya ng Diyos. Gusto ba niya ng ganon? Ang susi ay nasa iyong pagsamba. Lahat tayo mag-aayos ng pagsamba. Mula sa akin, sa iyo, lahat tayo mag-aayos ng pagsamba. Tingnan natin. Yung sinasabi ko ngayon, pag nangyari yan, hindi lamang po kayo matutuwa. Kayo mismo, grabe. Imagine mo, nakapilay doon sa labas. Ilan ang laman ng simbahan natin ngayon? 100. Nasabihin ng gwarda, Nico, si Nico ang marsyal. O mga kapatid, mga mananampalatay tayo mag-unahan sa pila tayo, mga anak ng Diyos tayo, di ba, mga kasama kayo mamaya-maya, mga kalapit din po kayo sa loob. Kasi ang kasi lang po, sandaan lang. Pagkatapos ng sandaan, kayo naman ang palit. Imagine mo, nalala ko doon sa Lagun, nung bagong Lagun, nagdaksaan, mahigit 1,000. Stampin yung mga tao, pati mga tanod. Ano na, hindi, huwag magulong. Ganun niya, pila. Stampin yung mga tao. So imagine po niyo, kung ang church natin ganun, sino ang gusto ganun? Grabe na nun, matindi. Dadalami na tayo ng mga tao ng gobyerno, anong meron dyan? Ano pag mayroon dyan at nagbibilang ang mga tao dyan? Ang sekreto ay walang iba kundi yung buhay ng mga sumasamba sa Diyos. Pag ang ating worship life at tumitibay, maaaring ngayon, ako wala akong kaloob na gano'n. Isa sa inyo, gamitin ng Panginoon. Andyan ba kayo mga kapatid? Isa sa inyo, itayo ng Panginoon, mas matindi pa kayo sa akin. Hindi magaling mag-preach, pero pag nagpahayag, pag sinabi, tumayo ka lumpo, tumatayo, ba? Kakaiba yun. Titila ba ang mga tao sa atin? Titila. Pupunta. Kasi may pangangailangan. Sino ba yung pumila doon sa tupad na wala naman makukuha? May pipila ba? Wala. Yun, makikita nyo. Yung babaeng dinudugo, nagkipagsiksikan. Anong dahilan? Alam niya may presence ang Diyos. O sabi ni Lord, mas matindi pa nga kung may pananampalataya kayo, mas matindi pa sa aking ginawa. Kaya nga si Pedro, pag binasa ko nyo, yung dadaanan niya lang. Nalala ko po tuloy yung Amerikanong naging ministro ng Panginoon. Yung train na dinadaanan niya sakay ng train, nagulat yung mga tao bakit nagluluhuran yung mga tao sa daanan. Ano meron? Kasi dumaan ang lingkod ng Diyos. Anong meron yung lingkod ng Diyos? Presence of God. Sinagod presence of God. So yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin sa buhay natin, ano? Presence of God. At ang presence of God,
Papasok lang sa ating buhay sa pamamagitan ng ating personal na walang natutunan. Personal na pagsamba. Sabi natin sabay-sabay, personal na pagsamba. Okay, lalalim ka lang sa pagsamba saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit katotohanan? Dapat alam mo ang grounds kung paano sinasamba ang Diyos. Yan ang argumento ng babae sa Panginoon. Okay, ngayong umaga, pagpalain tayo ng Panginoon. Sana, lumago tayo sa pagsamba. Kahit saan tayo naroon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Tayo.